sa DWIC. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Gandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twic882am.com. At dito maaari niyo yung i-download ang aming apps for iOS or for Android para mapakinggan kami via internet audio. Mapapanood din po kami sa aming social media accounts sa Facebook page at saka si YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, and join our very exciting comment section. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, mayroon po kaming text line where you can participate in the discussion. It's 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Napapanood din po kami sa Digital Free TV sa Aliw 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72, Signal Channel on 24. TV Plus Channel 27 and GMA For the Box Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Don't forget to rescan para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Good umaga! morning. Good morning! Morning. Morning. Una nga lang, Benamano. Okay. Kaki. Apat talaga. Actually, nakita ko na, pinost mo na sa Facebook, nasa sakyan ka eh. Ay, yung top. Nakita ko. Napakaganda po ng kanyang blazer. Yeah. Na meron pang, ano dito, ano tawag doon? Brooch. Kumukuti-kutitap. Oh, Yung, ay, may ganun pa. pero totoo sapatos. Kitap. Totoo yung Ano ba sapatos. tawag? Step in ang tawag ng mga nanay ko Uy, dyan. hindi, may takong eh. May takong Ganda ba? nga, patulis Step in ka, mo. bro. Ano Matulis. yan? Halos Totoo sapatos. Totoong sapatos siya. Tapos white yung panloob. News. Okay. Na, But that's a News, great amazing. jacket. Great looking Oo nga, jacket. di ba? Ang cute. Fashionable. Pang Jeff Rocks. Pang Christmas na yan. Pang Pasko? Pang Pasko. Oy, baka daw. Hindi, sabi niya, she's attending a meeting. Ganyan naman. Oo, may sinusuot meeting sa ako meeting. Ganyan ba? Dito. Corporate. Yan ang mga Maliban Ish. ko ang meeting ko ay Corporate-ish. meeting o conference ng Federation of Free Farmers. Congratulations! 50th Uy, ng congratulations! FFF. Oh, wow. Gayang Very good. pati. Mapapalaban na naman yung FFF na yan. Kasi umiinit na yung tariff. Yung minute yung Bakbakan sa tariff kasi magre-recess na ang Kongreso. Eh. if there is any understanding of how the president works, he's going to attend. Si FFF 50th. Okay. Ayun. So, if you're talking about tariff and baka Baka... papunta siya Hindi ang lakas ng labi ng Freedom Forum. from that. Oo, lakas ng Hindi, labi. malakas talaga yung labi nun. Oo, tsaka labas ng mga studies. Oo. Aliwat kanan. Oo. Nakokontra sila ni Raul Montemayor. Hindi nila kaya yun. Hindi, ang problema, ang economic managers, Kakagulo. magkakagulo at pabor sila doon sa Pagbaba ng tarif. Kung yung mga economic managers, parang yan yung mga kaibigan ni Parin Joe. From the very start, dapat wala ng tarif. Talagang free market. Yan daw ang may Bakit? kasalanan Why? kung bakit mataas ang bilihin dito, yan tarif. Tarif. The movers of globalization. Free The trade. movers of globalization and free trade. Happy birthday din kay sa aking kasama sa Rotary Club, Rodolfo Inky Reyes. Yes. Uy, Happy birthday. Okay. Happy 70. Ay, hindi naman. Diba? Wala pa. grabe kayo, bata pa yun. Baka numero ka naman, no? Kung makanumero. Sige, bata pa yan. Bata Lakas pa pa yan. nga mag-golf eh. Oo. Bata pa yan. Papasalamat nga pala sa'yo. Sino? Si kahapon, birthday ni Dodi. Dodi Puno. Happy pala. birthday. Para nabati naman natin. Nabati nga natin. Nagpapasalamat nga siya. Sabi ko, okay yung pasalamat, pero yung lunch or dinner, mas Yeah, mabuti. mas maano. Di ba? Mas sincere yun eh. Mas, What? Grabe! Grabe!
Kayo, Ano? Pero nakakabigla itong mga balita. Ito ay hinihikayat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino to stop paying their taxes. In protest. Until Congress issues a detailed disbursement report on how it spent the national budget. Basically, he's calling for Is civil rhetoric or ano disobedience. talaga to? Civil disobedience. A civil disobedience. Kaya siya dinidemanda ng threat. Ano ba demanda yun? Grave threats. Grave threats. Yung kay Frank. Kay Congressman Franz Castro. Siya ba'y covered pa rin ng ano ba yun, immunity? No. Habang presidente lang. Pero, ang tingin ko niyan, maraming reasons eh. Kasi nung binabasa ko, yung sinabi ng presidente, Sinabi niya ba mismo papatayin niya? hindi. Hindi nga eh. Hindi nga bakit siya? si Kong Castro ang tinutukoy niya. He was telling people about what he told Vice President Inday. Nagkikwento siya. Sabi niya, sabihin mo ganito. He did not address Congressman Castro. Sayang din naman yung publicity mileage ko naman. Yun na nga yung sinasabi So ngayon. ngayon, Is that, nagdidemanda, di laman siya ng dyaryo. Tsaka Well, depende sa dyaryo. Laban siya ng Inquirer. Tsaka pangdagdag sa oppressive nature niya para dun sa ICC, Talagang ganyan. yan si... Pangdagdag. Sobrang mga ape. I kind of Dagdag missed rekado that. dun I sa kind of ano. missed that. Marami yung nagtatanong. Ganun eh. Di ba? Marami nagtatanong dito yung October 31. Okay. Sandwich eh. Ang October 30, Lunes. yan. Eleksyon. Eleksyon. Okay. Undas, Boboto November 1, November 2, holidays. Yung 31, sandwich. Naipit sa gitna. Sana, 6 na araw. Sabado, Linggo, Lunes, Long Martes, weekend ka. Huwebes. Hindi ho, yung 31. Naipit sa gitna. Sandwich, it's not a holiday. Not even a non-working holiday. May pasok ho yan. Okay? So, pag hindi kayo pumasok dyan, No work, no pay. awol yan. No work, no pay. No work, no pay. Yun ding 31, yung 30, 1 and 2, ayon sa DOLE, yan ho ay no work, no pay din. Teka. 1 and 1 2. and 2. 1 and 2, no work, no pay. It's a no work, no pay for October 30 and November 1 and 2 holidays. Oh. Yan ho ang sabi ni Secretary Laguesma. Benny, Laguesma. Okay. Totoo. Ha? Lalo na 1 at 2. Yun, One? sabi niya. So, ang ibig sabihin ho niyan, pero kapag nagtrabaho kayo, Meron kayang incentive. meron kayong additional pay. Yes. Ano yan? 30%. Okay? 30%. Pag nag-overtime ka, so 130% times 130% noong overtime. So 130% for the day, nag-overtime ka. Yung oras na yon, another times 130%. Ganun ang computation yan. So, huwag kayo papaloko. Ba, sa Sa panahunan ngayon hindi na masama yan. Sa panahunan ngayon. Okay? Paano ko special? Pero depende kung meron kayong sariling arrangement may doon sa CBA kumpanya. na kayo. Yun. Collective Wala bargaining na yun. agreement. Hindi, pero naguguluhan pa rin ako 1 and 2. Hindi. 1 is a special non-working day. Okay. And additional special non-working day on November 2. Okay. Yun yung declaration. So, yung one, Maka-clickbait yan. yung yan. hindi eh. Ano? Report ito. Bakit? Dahil Report magkaiba ng yung mga reports. Department of Work, Labor. Labor Dole. and Employment. Dole. Nasa advisory nila yan. Yeah. Sa wage computation. Kinote nga si Non-working holidays. Okay? Secretary. Ayun nga, non-working. Yes, it's a non-working. Therefore, no work, no pay. Okay? And Non-working pero pag nagtrabaho ka, meron kang Holiday. Non-working holiday. Since it's a non-working holiday, pero kung kunwari, yung trabaho mo requires you to work on that day, may plus ka. Yes. May plus ka. So, Basta yun yun. nagtrabaho Yun ka. yung ano doon. Hindi yung, pag hindi ka pumasok, hindi ka docked. And then, Kasama yun built into your pay.
Depende sa policy ng kumpanya. Yun ang sabi ng labor. Depende na sa If the employee did not work, and no work, no pay, shall apply. So, you did not work, no pay. If he was required to, if he's required to work on that day, kunwari call center. Doon na nga papasok yung unless there is a company policy policy, regarding this. Otherwise, kung silent kayo, wala kayo, yung call Wala kayong center, usapan, walang usapan. call center, Yun, call center, normally, Kailangan ka pumasok. dire-diretso sila. Ano ka? no work. Ang laki ng ang laki. Pero dahil pumasok, special ang laki- siya. Ang laki ng kita mo. Dahil special Ano siya, ba- may dagdag. Oo, may dagdag. 130%. Yes. Ganyan, oo. Yung overtime, ganun din. Ano ba ang special day? Oo. Ang gulo eh. Yung Merong non-working holiday, Okay. merong special day. Special non-working. Special non-working. Special non-working. Ang problema, yung 31, hindi holiday. holiday. Sinabi- Ni special. Sinabi na po Kasi- ng palasyo yan. Ang weird, kasi yung 30th, walang pasok, di ba? Oh, because Kasi election. Kasi election. Election. Eh, So, nagkataon. anong tawag nila doon? Sandwich. Na sandwich. Na-sandwich siya. Usually, holiday na rin yan. in other time. Kasi 6 na araw yan na dapat. Correct, Kung nakapag-reserve ka na, patay ka ngayon. Ngayon lang na-announce. Mag-file ka ng leave. Magpwede. Ganun na nga lang. Kung tatanggapin ng kumpanya. Kung... Kasi baka lahat kayo. But kung meron ka pang leave credits, Wala na. Yung merong mga yung Pero yung mga required kumpanya leave, naman, pag ganyang Usually. situasyon, very lenient na sila. yes. Oh. Ano mangyayari sa Kahit isang ako, sa araw? ano? Hindi, saka ano yan, nag-iisa ka doon or dadalawa lang kayo. At sila naka-leave na. Wala kayo. Noong isang taon ho kasi, yung 31, ginawang special non-working holiday. Pero this year, hindi. Yan. Kaya nalilito ho ang ating mga kababayan. Kasi Just arrangement na yan. because of the election, tas nagkaroon ng intervention. Usually ang pag the holiday falls on a Sunday. Sa undas, ha? Yung holiday, gagawin sa susunod na Tapos sa araw. mga pronouncement dyan, to give our countrymen a chance to Yes. visit their loved ones. Yan. in the- Usually. Ganun ba yun? cemetery. Oo. Ganun ba yun? Para Para kay spokesman. Kahawig mo nga si Ano naman, pare? Kahawig mo si... Wala daw siya. Kahawig mo. Si Magmuni kayo. Mayo, magmuni-muni. Yan. Okay. At, yung 30 po, yung election mismo. Ayan, nagkakagulo na raw ngayon. Meron ng patayan. Yes. Nako. Okay. Hindi, matindi. Matindi ang ano. For councilor, for... Well, umiikting. at, In other words, kasi dati meron na eh. May nagkapatayan na eh. Kaya sine-checkpoint ang mga armas. 5 na raw ang namatay. Makilala yung mga checkpoint eh. Ayon po sa Sana. report ng COMELEC, 5 na raw. Nagkapatayan na. Diyan sa Mindanao. Malupit pala election talaga. Siyempre. Mindanao at saka Cotabato at saka Cotabato, yes. Masbate. Cotabato. Sa Masbate, bandang Bicol. Masbate. Ngayon, ang Supreme Court nagkaroon din ng ruling, Trixie. Ang COMELEC daw, hindi pwedeng tanggalin yung mga posters na nakakabit sa bahay. Private areas. property. Reiteration yan. Anong sinabi? Inulit Is that a niya ngayon. decision? Oo, Reiteration inulit. yan. Sabi nga, nag-rule, it's not allowed to remove campaign materials within private properties. ang ano dyan. Tsaka regardless of size yan. Hindi. Reiteration. Sinabi Oo. na. Meron na siyang... there is- yan yung Okay yung private property, hindi ka tatanggalan. Pero kung yung size mo, subject Sa- to subject to COMELEC COMELEC. restrictions Yan. on size. So, ang sagot po ni COMELEC Chairman, George Garcia, ang COMELEC daw po, hindi nagtatanggal ng materials pag nasa private yes. property. Unless. Not this one. Dati kasi nagka-issue yan. Yes. Kaya nagkakaso sa Supreme Court. Yes. Kinakatok ng COMELEC pati yung mga campaign headquarters, mga bahay, shopping malls na merong Bawal yun. Ang kabaliktaran daw, yung coin, nung Supreme Court ruling na yan,
Ibig sabihin, pag hindi sa private, ang COMELEC is allowed, has all the authority. Yes. Yan po. Yun din ang Kasi mandato. Meron kasing mga places may specific areas where you are supposed, May in public places. COMELEC designated May COMELEC, poster yes, areas. poster areas. Aha. Ngayon, sinasabi ng COMELEC, pagdating sa private, as long as you Comply. adhere to the size requirements. Okay. Meron pa hong development dyan. With finality, ang Supreme Court, unbank yung kanilang desisyon nung Hunyo na hindi raw po constitutional yung pagpostpone ng barangay at saka sa samahang kabataan eleksyon. Barangay SKE. BSKE. Hindi raw po constitutional yan. Pero, with finality rin, ang sabi nila, practical. Ituloy na lang. Kasi, Na. maibabalik nyo pa ba yung oras? Kumbaga, So, hindi moot. pala pwedeng ganun. Hindi, ganito yan. It's moot and academic, but capable of repetition yet evading review. Yan yung exemption ng Supreme Court. Kaya ano Nag-pass sila ng decision kasi kahit tapos na, Okay. para in the future, Hindi na uulitin. hindi na gagawin. Hindi na sila magpo-postpone. Kasi So, ituloy na lang natin ngayon. Ngayon, for practical purposes. Kasi yung magagawa natin? Kasi twice postponed na ito Oo. Dapat hindi pinupostpone talaga yan. Oo, kasi technically, anong tawag mo dun sa mga barangay officials? Ano yung mga yun? Na tumuloy dun sa nila? Meron ng legal fiction dito. Beyond their term. Actually, Yung hindi nga eh. That's why. existing na official, Parang carry dapat over. it is deemed Ah. na tapos na yung term Yes. nito. Correct, December. correct. Oo. Paano kung meron ka pang mga... But since the law abhors a vacuum, Yes. Wala namang kinonsider na mag-ahangil. lang. Kinonsider na lang. So, extended sila. Pero to avoid such a legal fiction, wag na daw. Parang basketball, may overtime. Yes. Next May time OT. around, hindi na kayo pwede. So, next time daw yan. First Monday of December to eh. Usual ang election na yan eh. So, ngayon, ginawang third. Year, October dapat 30. last year siya, di ba? First Monday of December. Actually, ang That's sinasabihan why. Kaya dito, malayo sa undas. ang sinasabihan pati dito is Congress. Bakit kung- You cannot just come out, joint resolution lang Correct. to Oo, hindi naman sila dapat. Oo, We have the power! Jonathan naman. yun ang sinabi. We have the authority, sabi nga ni Lagman. Ano kami? Tau-tauhan lang? Twice postponed kasi yan. Under the Constitution, you cannot do that. Yung mga question lang, so yung mga yun, kahit na na-postpone na nga, pwede ba tumatakbo pa ng re-election, pwede pa naman eh, no? Oo, Sa barangay, wala naman term limit ang barangay. Meron ba? Meron. So, Meron? Oo. Tatlo rin? Tatlo rin. so these are honorable men and women are steeped in experience na ngayon by this time. Super. Super. Sabi ni Amy kahapon, Senator. Amy ba? Nasanay ako na Amy nandito eh. Kasi barkada ko to. Senator Amy Marcos. Ang laki na raw na napupunta sa mga barangay. 10% Kaya nga, of the taxes collected in their areas sa barangay mapupunta po yan. Sila. Bahala sila kung saan nila gagamitin. kaya nga nagkakaroon ng ganitong patayan eh. Malaki talaga. Because the power of the barangay has been so expanded. At saka parang napakatindi na ang hawak. Lalo na sa mga Lahat ng permits kasama Oo, sila. ang dami mo nang Kasama. kailangan, Oo. barangay, you have to talk to them. Business, Lahat. mapa-business. Di ba yun na sinasabi ng ibang investors? Ayaw ko na pumunta dyan sa probinsya na yan. Barangay pa lang, Sa tapos umpisa na pa lang, tapos na ako eh. Pag nakita mo yung mga campaign material sa social media, saka sa likod ng mga tricycle at jeep talagang serbisyo. May mga ganyan eh. O ngayon, ito. may problema po, paano maghanap daw ng mga presinto? Okay. Okay, yung Barangay, DICT barangay. ngayon. Yan ang assignment ng DICT. Is to provide the Ilang araw na lang po, Si ba, next week na yan, Lunes. Sabi po ng spokesperson ng DICT, they are set to sign a memo. So, hindi pa nagkapirmahan. With the COMELEC. COMELEC. For the publication of the the location. precinct finders. Yes.
Lunis ng eleksyon, Delay lang yan. Ikaw naman eh. Up lang yan eh. Basta set na sila Nasa eh. set pa lang tayo. Pare. Ikaw naman eh, set. Set na nga eh. Talaga. Kayang-kaya nila. Nandoon yung stay safe eh. Nakakagal. Maski na isang minuto lang, kayang-kaya na niya maggawa ng Ay, ang sama nga ng track record yan eh. Paano mo Grabe. masasabing kaya-kaya? location eh. Workout. O ito, may nangyari. Tapos may sabi pa yung spokesperson, may assurance daw ang DICT na hindi na magyayari yung Nawawala. leak Yeah. ng voters' data. Yeah. Sa Comelec, panahon ni Andy Bautista. Yung leak na yun. Andy Bautista. Bakit ba nag-leak? Kinulang ng latigo? Oo. Ano bang naging Parang problema ganon. doon? Yung Kinulang yung ng force. puwersa. Persa. Pitik. Pitik lang ang ginawa eh. That's a risk action. Yan, risk action. Oh, okay. Parang swing, ha? Oh. Okay. Very Oo. I mean, I assume dapat may saltik yun. Ano ba Kasi nangyayari? wala eh. Ano ba nangyayari Alam dyan? niya. By the way, bago tayo pumunta kay Andy, ito may nag-text. Oh. Hindi lang daw patayan nangyayari. Ano? Pare, kidnapping. Ha? Ng, Ng mga kandidato, tsaka yung mga leader. for what? For ransom o... Hindi, ano yan? mawala ka during Parang mawala the ka ano? doon, hindi ano. Ba? O kaya, sasabihin, hindi, wala na ito. Hindi na ito kandidato. Hindi na nga nagpapakita. eh. Oo, may mga Mga ganyan. ganyan. Nawala na lang. Oo. Paging Direk Eric Mati. Ang script yan. Kikidnapin mo on the time na, at the time. ng Oo. operation. Wala kang... Ba, eh, anong malay ko Hindi dyan? ka ma-technical ngayon. Anong malay ko dyan? Baka ayaw niya na. parang, kasi, Ayaw na niya. doon Baka ayaw niya na eh. Hindi, si na chairman, pupunta nga sila sa Chairman George Garcia, pupunta nga sila sa Abra kasi biglang 250, Oo, meron daw doon. 250 bakbakan. nag-withdraw. Pare, Okay. nag-withdraw, hindi na daw sila kakandidato. Ano ba nangyayari dyan? Bakit? Wholesale, 250 50 na candidates nag-withdraw. Ano yung nagkatakot? ni Hani Ho. Yung ngayon gusto nila malaman. Because it has never happened in the past. May mag-withdraw, 2, 3. Pero 250? Medyo Akala ko bang wala ng mga loose firearms? marami yan. Bakit nagkakapatayan? Saan mo naman naisip na Na wala. wala nang Yun ang deklarasyon eh. Sino? Ang dami nag-surrender daw, sabi ng Comelec eh. Pero wala namang Stricto daw ngayon eh. loose firearms. Wala na. Like magic. Ano ang Decades and decades nating problema yan. Dito pa. In one. Yung mga sinorender, yung mga Ay, mga ganon. vintage World War II. So sabi po ni Comelec Chair, George Erwin Garcia, kailangan daw po intensify Mabuti na lang. intensify our operation against loose Ayan. firearms. Wala bang thesaurus tungkol sa intensify? Wala bang ano? And we are closely monitoring. Yung mga ganyan statements, Umanap kayo ng bagong ano pa. Walang mangyayari. Tagalugin nyo kasi subaybayan namin. yan, mga ganon. Mga ganon. Ngayon naman ho, another aspect nito. Ay. Ang bayaran daw po ng boto Yan, ngayon yan. ay electronic na. Of course. Ano ibig mo sabihin na of course? Hirap kaya magdala-dala ng maraming cash. Madikitin eh. Binabantayan daw ho yan closely Monitored. by Comelec and DILG. Really? How? And the pay platforms. Sige, pero how? Nakipag-usap daw sila sa GCash at saka sa... Level up na raw po yan. Ang vote You buying mean ngayon without ay... violating privacy? Nakipag-usap daw eh. Nakipag-usap. Digital na raw po ang vote buying. Ay, na rin sila. Ayan. Kombinasyon. Ang sinasabi sa akin, kombinasyon. Kombinasyon. Ito ang ginagawa. May ganyan, digital. At the same time, pag ikaw incumbent, papatawag mo yung mga tao. Ayan. Ang pupulungin ko lang, ba't ka nagpapatawag ng tao? Binibigyan ko sila ng guidance. Ayan. Alam mo, sir, nabanggit ko yan. Enlightenment. Guidance. Yun na Ito pala gagawin. tawag ngayon. Guidance. Ganyan kasi nabanggit mo yan. Kasi meron akong kamag-anakan, kagagaling lang sa lalawigan. Hindi ko nababanggit yun. Talagang kaibigan niya yung mga incumbent. Okay. Ganun, pagpupulo. Oo, pagpupulo. Kasi basbas. May Yan. At talagang Pagpunta mo doon, tanong mo kay barangay chairman. Chairman,
Yun. Meron ba kayong guidance? Pag wala ka Kaya, doon, wala kang guidance. Wala kang... kailangan po namin ng guidance. Talagang, parang the Godfather, datingan lahat. Pag tinanong daw ngayon, yung mga iba na. sinasabi nila, hindi ho, sinasabihan lang ho namin sila na bumoto ng mabuti. Siguraduhin Guidance. maayos ang eleksyon, Din, hindi yung mga oo. presinto. Yan. Ganun. Sabi po ni Interior Secretary Benhar Abalos, do not even think about Yan. it. Ayan. Ang mga salita. Huwag nyo man lang isipin. Kasi daw po, ang DILG nakikipag-usap na sa mga e-payment companies Yan. para, to closely monitor. Okay. Kaya naman tayo sa monitor. Sige. Good siya. Okay eh. Dahil daw po kayo, pag laman na related sa vote buying yung inyong mga activities, suspended ang accounts nyo. So what? I'll just open a new account. I'll just get a new telephone number. May pit na sinusubay pa yan. Empty threats. Tawag okay. dyan. Empty Hindi, may Empty threats. SIM registration na required ng... Ayan. Yan. Not that it's immediately... Nawala yung SIM ko. Palitan. Okay. Magbabalik ang ang karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Binabati ko muna yung mga kahapon, papunta kami ng Manawag, pinagdasal ko kayong lahat. Thank you very much. Ang ating programa. Thank you very much. Nalaman namin na Pinagdasal mo rin yung importers. nalaman namin nandun si First Lady. Sa Binalonan. Meron sila yung Love for All. So, nagpakita rin Pumunta kami. ka na rin Bon- doon. kaya nandun Governor Gico and Congressman Gico, good morning. At saka yung mga iba pang mga opisyalis, si Rachel, Congresswoman Rachel Arenas. Yeah. Oh. Oo. Tapos, mayor, former mayor pala, of Bayambang, Pangasinan, Cesar Quiambao. Ay, hindi, tapos na yung term. Oh, Naka 3 yung- terms na pala. mayora Cesar na ngayon. Quiambao, ano yung IT IT. Sa IT. sa Stratcom. Stratcom. He's Oo. the genius behind Behind Stratcom. Stratcom. Okay? And the- Nag-mayor ng Siya pa rin, yan Pangasinan. pa rin yung Bayambang. standard. Mga other niya. Kahit na mayaman siya, kasi yun yung bayan niya. Oo. At yung kanyang kumpanya, doon registered. Doon Doon ang registered. headquarter. Therefore, yung kanyang tax na binabayad, Doon. napupunta ron Sa Bayambang. sa Bayambang. Bayambang. Nakita niya wala naman nangyayari. So, Siya na. ginawa niya, nag-mayor siya. Mayor siya. Ayan, para may mangyari. Oo. Ang hirap din, ano? Oo. And of course, si Pambansang Bigote. Si, nandun din, si Oo. Bamba Sambigote. Chairman. Ted, Ano Popoy de sinasabi niya sa tuition? Na Wala pa. tinatanggal. Sa Tap- state, at saka si ano, More than 90% according to the survey. gusto Free tuition. State universities. Sa state Oo. universities and colleges. Ang hirap nun. Mahirap. Yung funding Ang hirap talaga. yung Pera funding, talaga. Sustainability. And of course, si Pau. Nandun din. Si Pau. Pau, oo. Si Ma'am Percy. Hindi ng Percy. Star-studded Star pala yung studded. Hindi kasi lab eh. Yung lab, yung parang services, government Lab. services. Ah. And the new Undersecretary of Agriculture. Kasi labi, yan ang Sino yung tourism. bago? DB Sevillano. Kasi love, tourism yan ang ano natin, love. Love the Philippines. Love the Philippines. Kaya tourism, kaya maraming nagpupunta dyan. Kung hindi dahil sa campaign Because we throw logic out the window pagka gipitan na yan, ha? Wala pang tourism. Oh, by the way, balik tayo dun sa ano lang ho, eleksyon at saka sa undas. Yes. Yan ang ating pinagkakaabalahan ngayon siyempre. Wala raw number coding dito sa Metro Manila. Ay, salamat naman. Okay. October 30, kasi ho, pag ganyang holiday na undas, malinis sa Metro Manila. The best place to be Pwera lang doon is sa may in mga, Metro sa mga Manila. sementeryo. Ay, iwasan mo na yun. Hindi, pero- Yung sukat, tapos na yan. Huwag ka lang ano dyan. Tapos na yung sukat. Yung, Marikina. yung Marikina. Yung daanan doon. Yung, Pero may mga traffic scheme naman yung PNP. At Meron sila. At saka local Tsaga government. lang dapat, yung pasensya. At saka pasensya. Importante ang pasensya kasi dyan. pare no, sa akin, no amount of traffic scheme
can solve the chaos. Ang pinakamaganda Pare, dyan, grabe pa din, kahit meron. Ay, yung ginawang one-way yung sukat. But you don't wanna be in sukat. Kasi ginawang one-way yan. pinakamaganda dyan, pumunta na lang kayo before. Hindi nga, bakit That's nausok? ganun na nangyayari. Oh, di ba? nga. Before or after. Or after. Napakaganda kasi ng planning eh. Nagsumiksik lahat doon sa sukat. Lahat ng Memorial Park nandun. Nandun ang Loyola. Oo nga nandun ang, pala, no? Holy Cross. Manila. Manila. Kahit yung planning ng streets nila, ang daming imbudo. Ay, Holy dun Cross. eh. Manila Memorial Park. Walang cross street siya. Wala. Sukat. Ano, Just one road. Walang Gagawin na pagpasok mo pati, paiikutin ka talaga. Oo. Dyan lang ang amin. Hindi po. Ganun Kung ba? kayo madadaanan niyo yung puntod ni Noynoy at ni Ninoy at ni Cory. Ayan, Parang may tourism spot doon. Oh. So wala raw ho number coding October 30, November 1, at sa November 2. Pero etong balita. Dahil daw sa bare months, magpapasko. Babaguhin ang oras ng number coding. Uy, paano yan? Paano yan? Gagawing 7 a.m. to 7 p.m. buong araw at walang window. Grabe, ha? Grabe yan. Okay. Matutuloy kaya yan? Kasi ngayon, after 10, pwede ka na lumabas. Oo nga. Depende lang. Kung sa Makati, kahit after 10, di ka pwede. Pero sa ibang lugar, sa Pwede na. Manila, Makati pwede. type yung ano. Oo. So ngayon, Ano 7 kaya a.m. to yun? 7 Paano yung p.m. productivity? Butit sana kung napaka-efficient ng public transportation natin. At saka yung mga connectivity. Super. Super Connectivity. efficient naman ng public transport. Saka connectivity, work from home. Super efficient yan. Ano daw, tumaas daw yung Mbps. Ano natin? Tumaas ba? Ang speed? Sabi Nino. Sabi nung, ano, okra. Sinong nakaraan? Ano Hindi yun? okra. Ukla. Meron silang meter. Meron silang meter, pare. Baka mali yung nabasa mo, okra. Hindi, baka okra yan. What time of the day did that happen and how long? Kasi yun yung Midnight. issue eh. Oh, yun yung issue eh. Kasi, di ba, ang franchise ng mga telcos Oo, is meron nakalagay. dapat up to ganyan. Walang nakalagay na limitations how many hours it should be like that. Anong minimum? Ano yung minimum? Basta up to. So, pwedeng kunwari, 23 hours of the day, mga hampas lupa, levels. Ang level. Ano mo. Pero yung 1 hour, Mga, ayos ka. oo. Hindi, merong study na ba ang MMDA tungkol dito sa number coding? Did it solve anything? Na-solve ba nito ang ating traffic problem? No, this study before was that it never happened na re-reduce ang traffic problem. Dahil sa number Dahil sa number coding. Gumawa ng UP dyan eh. Oh, gumawa na yan. Ang UP po, sinabi nila, nung Wala. urban planning, they have this group, Yes. urban planning. Wala raw, wala epekto. Walang epekto. Bagkos, nakalala pa. Yung Kasi number coding. Kasi ginawa ng mga tao to avoid. Alam nga namang ikaw, may pera ka. Kaya mo ikutan yung number coding. Nagbili Bibili ha? na lang ako ng kotse. Panibagong kotse. Kaya po yung mga subdivision ng mga mayayaman, dati wala kang makikitang kotseng nakapark sa katsada. Bakit? Meron sila sariling Saring parking parking. eh. Oo. Exclusive subdivision Subdivision. nga yan eh. But ngayon, Ang dami. problema na rin ang parking sa mga subdivision. Bakit? Nagbilihan ng mga extra. Oo. Kung meron doon sa bahay na yon na 4 na kailangan lumakad, pumapasok sa eskwela, pumapasok sa trabaho, merong 4 na extra kotse Oh, yes. for the number coding. Paano yan? O, di tapos. Ang problema ngayon, akala mo gagamitin lang yun pag may number coding? Hindi. Yung araw na hindi coded yung sasakyan na yon, Ikot din yan. gagamitin pa Oh, din. iikot din Therefore, yan. nag-triple, nag-quadruple ang mga sasakyan na luwa. Yun ang findings ng UP. So, is it working? Wala. Wala. So the car sales people. Yes. It's working for Ayun them. po. Walang ibang kasing maisip ang MMDA na solution. So, they keep on holding on to the number coding na they know fully well that it's not working. So, nagkakagulgul. Ito pa, sabi, finding pala ng UP. Tumaas ang cost of logistics ng mga kumpanya. Yes. Dahil Nakadagdag. 20%
of the time, hindi umaandar yung mga sasakyan because of Nandyan. the number coding. Okay. Tsaka Yung stampay. mga fleet nyo, yung fleet. Oh, Yung naka-stampay. fleet, yung delivery. Hindi ba? Paano yan? Okay. Dati there was an effort na pag logistics ka, exempted ka. There was an effort. Hindi Wala na. nangyayari. Oh, hindi Kasi yung iba, pininturahan yung kanilang mga sasakyan. Oh, diba? Logistics ako eh. Hindi naman. Hindi naman. Halit talaga. Ang tindi-tindi. Ang tindi. No. Pero, Ang lapit magpalusot ng mga... balik tayo dito sa election. Ano yan, ha? Ang galing, may hirit na hindi na fake news daw yung 7 to 7. Yun ang, hindi, yun daw ang plano. Plano. Dininay na ng MMDA. Ayan, 7 a.m. to 7 p.m. car ban is not. It's not Yeah. true. Okay, very There was good. a plan. There Very was a good. plan. There was a plan, pero hindi ho natuloy. Hindi natuloy. Ang may plano talaga, October 30, magboto ho kayo. Yan yun. Ano talaga yan? Nakaset na yan. Election for barangay at saka SK. Okay. Yan. Tsaka tiyakin nyo na talaga, analyze nyo, pag-aralan nyo, sino mga iboboto nyo Yun. sa inyong mga barangay, di ba? Huwag kayo Eh, magkakilala naman kayo. ay At alam nyo na, sino yung puro pangako lang, at sino yung... At sino yung mga pakawala ng mga drug syndicates? Yan, oo. Yan ang nakakatakot yan. Huwag kayo Kasi ang level ho ng Tumitig drug trade, nandiyan sa barangay Yes. level. Doon tayo. Nandiyan ang kanilang buhay sa mga localities. Yung mga patingin. At saka ano yan, huwag kayo magpapadala sa guidance. Masyado. Masyado. Yung Guidance. iba, totoong guidance. Yung iba, Iba yung guidance. mga guidance ng mga Di laman, nagtutulong di naman yung bago guidance. paghalalan. Oo. Kulay blue ba ang guidance ngayon o kulay dilaw? doon sa ibang areas, malalakas. Malalakas ang guidance? Nakuha na nila yung guidance nila. Dahil biglang maya-maya meron ka sa mailbox mo. Aba, may newsletter pa siya. Nakakabit na nakangiti siya kasama pamilya niya. Ang inyong abang lingkod. Sabi, ilang taon na kitang hindi nakita. Bigla na lang may newsletter, may budget siya. Maglabas na. At nilagay sa bawat gate ng bahay. Eh, concern po yun. Concern. Concern sila sa inyo. Tapos meron Kailangan mo ng guidance eh. Meron din sinabi. Tapos may card Oh, na merong ano ba tawag dito, yung yung pang QR code. Oh. Ano yan? Para saan yan? Para sa mga serbisyo ng lungsod magagamit mo. Walang hiya ka, ilang taong kita hindi nakita. Padadalong pa ako ng card. Na may mukha mo na may QR code. Oh, okay. Galing. Ngayon, tuloy-tuloy ho ang pagtaas ng gaso, di ba? Related din to sa ating problema sa transportation. Sabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla, inutusan daw siya na baguhin yung fuel subsidies. Ganito po yan eh, kailangan kapag 3 buwan na sunod-sunod ang taas. na mataas ang presyo, more than $80 per barrel, ang crude po, magkakaroon ng subsidy. 3 months na consistent, more than $80 per barrel. Bibigyan ng subsidy, fuel subsidy. So, ina-amend natin yung batas? Babaguhin daw po yung lingwahe Ng batas? on fuel subsidies. On To fuel shorten the subsidies. trigger period from 3 months To 1 month. to 1 month. Ayan. Bakit hindi natin hinuhold yung excise taxes? Hindi sinabi. Hindi sinabi. Lutilla eh. Hindi naman ho daw Hindi siya. niya na ano yan. Ikaw na. Hindi daw ho siya si Chalex. Hindi Mga naman, tanong mo, ang hihirap. Tsaka hindi siya si Chalex, hindi siya pinag-secretary. Nakabawi-bawi man lang. Prof ko yun eh. Hindi daw ho siya nakikialam sa inyo. Hindi siya po nakikialam dyan. Hindi kagaya ni Attorney Chalex. naman. Attorney Hindi naman naman. siya Chalex eh. Yung isa, lahat na lang pinakialaman eh. To shorten the period daw po. Magkano ba yung subsidy? Nakalagay ho sa next year. Next year fuel yan. subsidy. Ang fuel subsidy, nasa ilan ba yan? Billion yan. 2.5 billion next year. Malaki-laking ano to. Ang problema ho dyan, inamin mismo yan ng Department of Energy, yung listahan. As always.
sa pagdating sa mga ayuda. Sa papalitan nyo, Yes. iiksian nyo. From 3 months ang trigger. Isang buwan pa lang na more than $80 per barrel. Ito na. Ang presyo, magre-release na. Eh, may problema kayo sa listahan. Paano nyo i-release yun? Eh, sabi po ni Lutilla, Department of Transportation daw po ang responsible sa listahan. Kaya, Na kukunin naman ng DOTR sa LTFRB. Ayan. So, in the final analysis, LTFRB. Ayan. na nagkakagulo ngayon. Sabi po ng ating Energy Secretary, sinusubukan daw nila, they are trying very hard to institutionalize. Ano ibig sabihin nun? To institutionalize. Gawin ng permanente. Okay. Akala ko ilagay sa eskaparate. Hindi. They're trying to Lagay sa institutionalize mental. the designation of concerned agencies. Kailangan po maging institutionalized daw, more or less, permanente na, ang designation kung sino mga agencies ang maghahanda ng listahan na yan. So wala pa palang agency na responsible kung sino maghahanda ng listahan na ito. Magkukumahog sila. But they're trying to institutionalize. Mr. Secretary, Ah. pinapahamak mo yung mga dating sekretary. Kasi, ibig sabihin, nag-subsidy sila the last time around, wala mga kompleto. Para ma-fast track daw ang processing. Kaya naman. Medyo problema yan. Na-discover nila sa kanilang focus group So, yung mga discussion na kailangan nyo rin yan. yung may mga franchise na public, LTFRB, Yes. DOTR. Yes. Okay. Yung mga tricycle, LGU yan. Yan, LGU yan. Ha? LGU. Ayun, DILG yan. Nako. Eto pa, meron pa. Yung matitira dyan, DTI yan. So, tatlong agency yan, ng listahan. Oo. DOTR, LTFRB, DILG, at saka yung DTI. Ang suggestion ko, Mr. Secretary, Eto, to simplify the Yes. process. Yes, Yan. yes. Simplified pa yan, ha? Pare, ang tatlo. ito mas simple pa ito. Ito, masimple pa. Designate nyo na lang si Secretary Pascual. Kompleto na yan. Kaya na niya yan. Papakialaman niya lahat. Pagdating ho sa mga listahan, Oh. lilista nga lahat ng warehouses. In 3 years. He will need 3 years. Takes 3 years. No? Para ilista lahat daw. Sundan na lang niya yung nagre-read. Kasi po, may mga nagre-reklamo, but delayed daw yung subsidy. Saka yung iba hindi Okay, hirap na nakakatanggap. raw yung mga... Yung iba delayed, yung iba hindi nakatanggap. Yung iba wala sa, Wala sa listahan. wala sa list. Yung iba don't even know how to do it. Kaya daw ho kasi, check pa yung listahan. Kaya nagka-delay. Abutin din ng 3 years. More or less, siguro. I don't know. Kaya po, they're trying their best na nga. Ano ba naman kayo? Reklamo pa kayo na reklamo. Ikaw naman, Atty. Professor mo yan. Oo. Hindi naman siya yung may listahan. Diba? As he said. As you said. So, at list least, is in the parang DOTR. Chot Reyes to, sabi ni Oo. Catilla. Oo. Learning experience yan. Ang sama nyo. So, next year daw. At least ngayon, may experience na, nalaman na nila paano. Next year, mas ano na yan. Mas ayos. Rest assured. Ayan. Yan. Kailangan daw po, linisin na lang yung listahan. We will clean the list and improve. Ganito Hindi na, yun na, sir. Magkatawa ng tawa ng ganyan. Learning experience yun Ano eh. ba kayo? Outside of the DOE, he's a very good professor and napakabait na tao. But, may disclaimer yan. Outside of the... Hindi, mabait naman siya. Super bait yan talaga. Pero, I'm very confused about what's happening dito Yeah. sa energy natin. Konti lang naman ho yung mga dapat bigyan ng subsidy. Ang estimate nila, nasa 1.4 million. Opo, nightmare yan. Ang bibigyan ng subsidy. Transport player sector. Yan ho yung estimate nila. Matutulad yan na... Paano kaya na? We live, we learn. So, bibilisan na ngayon, 1 month. Ah, Kung maski na 1 month, sabihin mo na 1 day.
Pag one day, $80 per barrel ng langis, kailangan may subsidy na. Sabi mo na one day na, sa sobrang hirap. Kung ganyan na nangyayari, hindi naman yun na-distribute. Pagkatapos, learning experience. Good guide na raw po to for next year. Okay? Okay ba yon pare? Another solution. Gusto niyo pa ng another solution? Sa fuel? Wait, there's more. There's more. Sige, game! Dito na rin lang tayo, nagpapabugbog. Game. Kalbo na ako, lalo ako nakakalbo eh. Ganyan. Gusto na po ng Department of Energy. Ayan, hirap na hirap tayo sa gas eh. Diba? Okay. Tuloy-tuloy ang increase. Alam mo ba nasa 85 pesos na per liter? Ang gaso? Ang lupit, ha? Nagpakarga ako kanina eh. Medyo umaray ako eh. Parang bagang ba? Bahala. Baka daw ho mabawasan by 1 peso per liter. So, 84 na lang. Ang iniisip daw po ng pinakamamahal ni Trixie na Department of Energy, dagdagan daw yung content ng ethanol Sa gasolina. So, magmumura yan by 1 peso per liter. Does it make it more efficient? Ano yung effect sa Impact sa environment, cars, mga ganon, meron ba? Di ko alam. Basta, it will... Ngayon po kasi 10%, ang alam ko dyan kasi umaangal ang mga ang major players. Sino yung mga major players? Petron, Shell, Caltex, Total, anim yan eh. PTT, meron pa isa. Kasi sila po required by law na maglagay ng ethanol. 10%. Yan ang requirement sa kanila. And it's adding cost to them. Really. Hindi reflected ng price ng ethanol, ng may ethanol na gasolina, yung kanilang cost. Privately, sinasabi nila, kumbaga, sinasubsidize nila yung ethanol program na yan. Okay. Yung kanilang presyo ng fuel na may ethanol does not reflect the actual cost. Yan po ang kanilang position dyan. And yet, sila, sumusunod dyan, yung po mga another group of fuel stations, wala silang ganun. So, parang unfair naman, di ba? Diba? Hindi yung playing field, hindi pantay. Yun ang kanilang sama ng loob. So, 10% po ngayon. Ang gusto ngayon ng pinakamamahal ni Trixing Department of Energy, gawin 20%. Ang ethanol. Ang ethanol. Mababawasan ng 1 peso per liter. Okay. Parang Saan ang gagaling yung ethanol? Import. Sinong maglalagay? Yung mga gas... Yung fuel companies company. na local. Ethanol. Ihahaluan nila. Kasi under the law, 10% Imported. yan eh. Iniisip na gawing 20%. So, bababaan yung... I-increase, tapos So, bababa yung ano. imported yung ethanol. May tariff yan? Hindi ko alam. Malamang wala. Wala Malamang tayong, meron. wala tayong locally produced? Meron, pero konti lang. Aha. Kasi instead na gawing ethanol, ginagawang pagkain. Kasi Feeds. Corn yan magkalaban eh. Corn na. Magkalaban po yan, no? Yung paggawa ng ethanol at saka yung Pagkain. So, is that a viable solution or suggestion? We're adding something that we're also going to import. And we don't know where the prices will go. Exactly. And wala tayong local counterpart. Wala. So, mukhang litong-lito na itong Department of Energy kung anong gagawin dito sa fuel situation natin. Okay. Subsidy, yung ethanol. Ngayon, another one. Gusto raw pong i-promote ng husto ng pinakamamahal ni Trixie na Department of Energy
Yan paggamit ng electronic. Si Sec Lotilla lang. Hindi Kasi, po, hindi ba? Hindi po ang department. Akala ko, Maapaw ang kanyang pagmamahal. akala ko. Di ba one and the same yun? Hindi. Hindi. Okay, Pasensya ka na. to push more for the use Pasensya ka of na. I always do that eh. electronic Jump vehicles. into conclusions. Mahal mo si Lutilla, di mahal Grabe, mo yung Department para of namang Energy. ano. Di ba? Well loved si Prof. Lotilla sa College of Law. Nag-meeting daw po ang presidente at saka ang Department of Energy kahapon sa Malacanang. At ang the thing that came up, yan daw pong electric vehicles. Okay. Kailangan daw magkaroon ng mga charging stations at saka manufacture ng mga Baterya. How do we order that? Ito Who tayo. will set up the charging stations? Kanino ba yung mga yan? Kailangan may mag-invest ba for that? Kailangan how do we do this? wala pa kasi ako nakita nangyayari plano. eh. Wala Parang plano. parang voice from the mountain. Kailangan maraming charging stations. Okay, how are we going to do that? And then, deadly silence. Sabi po ni Lutilla sa press briefing niya, kailangan daw may emphasis on charging stations. Yeah. How do we do that? Magkakaroon ba ng tax incentives, investment incentives, Ang dami at mong chuchu. tanong eh. Basta sinabi, may Grabe charging naman stations kayo. eh. Alam mo naman eh, parang genie yan. Your wish is my command. Talaga? Who's the genie? Ah? Meron bang assigned genie tayo dito? Ano? DO, yung pinakamamahal na department eh, Department of Energy. I'm never gonna live this down. Ganyan po ang nababalitaan natin, pero kumustahin nyo, ilan ba talaga ang charging station sa buong Pilipinas? Dalawa. Na ilang million? Dalawa daw. 29. Meron 29. Accredited. Okay, pero actual. Pero na-accredited na eh, tapos Nasa na yun. listahan na siya. Kasi sabi, isa lang nga yung naririnig ko eh. Pero sabi nila, dalawa. Mahalos 10,000 na po ang registered na electronic vehicles dito sa Pilipinas. At ang ating accredited charging stations, nasa 29. So kayong 10,000 na registered EVs, mag-aagaw-agawan kayo dyan sa 29 na istasyon. Okay? Promote tayo ng electronic vehicles. Noon first half this year, nasa more than 2,500 electronic vehicles na ang nabenta. Bukod pa yan nung last year. So, umaabot na sa mahigit sa almost 10,000 ang EVs dito sa Pilipinas at walang charging station. Kailangan daw po makapag-attract ng electronic vehicle manufacturers dito sa Pilipinas. Yan ang sabi nung pinakamamahal ni Trixie na Department of Energy. Bago lumala ito. Magabalik ang karambala. Ang oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.